Hindi na nakapagtimpi pa ang nakakatandang kapatid at trainer ng dating 3 Division World Champion na si John Ariel Casimero na si Coach Jason Casimero sa isang maanghang na pahayag na nag-viral sa social media. Diretsa niyang tinira ang mga vloggers habang kinukumpirma ang petsa ng susunod ng laban ng Quadrubalas. Buong tapang ninarap ni Coach Jason ang mga kritiko at social media na personalities na umano'y nagpapakalat ng maling impormasyon at pilit na nakikialam sa internal na usapan sa kanilang kampo sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa kanilang mga kaibigan. Hoy mga vloggers dyan, vlogger ng mga putsu, ang fight announcement ay March 10. Malalaman mo na kung sino makakalaban. Palagi ka nalang tumatawag sa mga kaibigan namin. Balimbing ka naman, maring payag ni Jason. Bagamat hindi pa formal na binanggit ang pangalan ng kalaban, tiniyak ng kampo ni Casimero na sa March 10, 2026, ilalabas ang lahat ng detalye. Matatandaang matagal na naghihintay ang mga fans ni John Ariel Casimero para sa isang malaking laban na muling maglalagay sa kanya sa radar ng mga world title, lalo na't usap-usapan pa rin ang potensyal na sagupan nila ng mga Japanese superstars. Ang pahayag na ito ay nagsilbing babala sa mga tao na naisunahan ang opisyal na anunsyo ng Team Casimero. Sa wakas, ang pinakainihintay na Clash of the Titans sa Land of the Rising Sun ay nagkakaroon na ng formal na anunsyo. Ngayong March 6, 2026 sa araw ng Biyernes, ganap na 1:30 PM, idadaos ang opisyal na press conference sa tapat ng Naoya Inoue kontra yan kay Junto Nakatani. Ang laban na ito ay tinuturing na pinakamalaking boxing event sa kasaysayan ng Japan. Magsasagupa ang dalawang boksingero na parehong nasa tuktok ng pound-for-pound rankings ng The Ring Magazine. Nagsimula ang mitsa ng laban na ito noong 2024 award ceremony na kung saan nagkasundo ang dalawa na panatilihin ang kanilang mga panalo para sa isang mega fight. Ngayong buwan ng Mayo nagaganapin ang bakbakan sa Tokyo Dome. Ito ang sagot ni Inoue sa mga kritiko sa ibang bansa na nagsasabi na hindi siya lumalaban sa mga tunay na hamon. Si Nakatani na umakyat mula sa bantamweight ang itinuturing na strongest challenger na pwedeng tumalo kay Inoue. Samantala, sa kabila ng excitement para sa Inoue at Nakatani bout, may mga agam-agam ilang eksperto matapos ang kanilang huling mga laban sa Riyadh noong nakarang Disyembre. Si Inoue ay nawagi via decision, sabi niyan kay Alan Picasso. Ngunit inamin niyang hindi siya kontento sa kanyang performance. Sa edad na 32 anyos, ang matinding high-pay schedule na 4 na laban kada taon ay tila nag-iwan ng invisible damage o fatigue sa katawan ng monster. Sa kabilang banda, si Nakatani naman ay galing sa isang dikit na laban kay Sebastian Hernandez. Bagamat panalo, nagtamo siya ng malaking sugat at mamamaga sa itaas ng kanyang mata. Isang laban ay nilarawan ng The Ring Magazine bilang isang controversial victory. Gayunpaman din nakataya ang dangal sa Tokyo Dome na sa ang kapo ay lalabas ng dalawa ang kanilang 100% na lakas. Sa kabilang dako ng mundo ng boxing, muling uminit naman ang usapin tungkol sa lakas ng ating pambansang kamao. Ayon sa Mexican legend na si Marco Antonio Barrera, hindi umano hard hitter si Manny Pacquiao kung ihambing kina Juan Manuel Marquez at Eric Morales. Hindi malakas sumuntok si Pacquiao pero ang volume ng suntok niya at ang iba't ibang anggulo ang naging susi sa kanyang mga panalo, maliwanag ni Barrera. Mga kakwento, ang pahayag na ito ay nagbigay ng bagong perspektibo sa mga tagahanga ng pagiging boksingero ay hindi lamang nasukat sa bigat ng kamao, kundi sa talino sa loob ng ring. Isang katangiang pilit ding pinapatunayan ng ating pambansang kamao. Sa Real Talk ni Barrera kakwento, sa ating pambansang kamao, ano naman ang reaksyon mo dito?